Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Matid po sa inyo ng World Radio International through Whites Ferry Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito pong mensahe na ito ay intended for April 6, 2025 sa ating radio broadcast dito po sa GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube, ina-advance po natin ito. Ang ating pong paksang pinag-uusapan ay ating pamamagatang leadership, the good, the bad, and the ugly, based on the book of Proverbs chapter 4, verse 23. Babasahin po natin yung mga teksto at ang ating pong approach dito ay English and of course Filipino version. Ang English po ay para sa ating mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na English po ang kanilang pagkakaunawa. And of course, ang Filipino version po ay para sa ating mga kapatiran sa buong Pilipinas. And of course, ang ating Filipino language ay siya pong ating national language. Kaya yun po ang ating ginagamit dito sa ating radio broadcast and at the same time sa YouTube channel. Simulan na po natin ang ating discussion sa subject na pinamagatan kong leadership, the good, the bad, and the ugly. Ang pamumuno sa loob ng iglesia at pwede rin sa labas ng iglesia, ang mabuti, ang masama, at ang pangit na pamumuno ng isang tao. Ang ating pong pinakateksto ay sa Proverbs chapter 4 verse 23. So if you have your Bibles with you, please read with me on the book of Proverbs chapter 4 verse 23. At ganito po ang sinasabi ng Proverbs 4:23. Guard your heart, for it is the wellspring of life. Yan po sa ating English version. Pero sa Filipino version, ganito po ang sinasabi ng Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay o ng buhay mong tinataglay. So, ulitin ko po sa Filipino version, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, yun pong ating verses on the book of Proverbs 4:23 at Kawikaan 4:23 sa ating paksa na pinag-uusapan ang pamumuno or Christian leadership, the good, the bad, and the ugly. Paano namumuno ang isang Kristiyano? So mayroong mga magagaling, mabubuti, mayroon ding pangit, at mayroon ding masama. So yun pa ang ating pag-uusapan. Now let's go to our introduction. The secular world has varied meanings and models of leadership. So kung titingnan mo yung ating secular na mundo, pag sinabi nating secular, yun po yung opposite ng religious, ay may iba't iba pong kahulugan at modelo ng leadership o pamumuno. Worldly leaders often prioritize personal gain, external behavior, and material success. So yung mga leader sa secular world, sabi na natin sa mundo, ang inuuna po nila yung pansariling makukuha nila, benepisyo. Ang kanilang panlabas lamang na behavior o aksyon, pati na rin ang tinatawag nating material success. Kung ano yung nakuha mo, kayamanan man, etc. No? So yun ang emphasis ng worldly or what you call secular leaders. But oftentimes, they overlook the internal growth and spiritual value of leadership. Ano po nakakalimutan ng mga leader o namumuno sa mundo? Yung physical nating mundo, yung secular na mundo. Well, nakakalimutan pala yung internal growth. Yung internal, yung panloob. Yung paglago sa ating pag-iisip, puso, at pitara rin sa spiritual na mga
pamamaraan paano lumago ang isang tao. So, nakakalimutan pa nila yung internal growth or spiritual value. So, sa ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid, tatlo pong parte ng leksyon na itong ating pag-aaralan. Number 1, what is good and Christian leadership? Ano ang mabuti at pamumuno na ayon sa salita ng Diyos o tinatawag natin Christian leadership. Number 2, what is bad and unchristian leadership? Ano ang masama at hindi makakristyano na pamumuno? And the last but not the least, what is an ugly and wicked leadership? Ano ang pangit at masamang uri ng pamumuno ng isang tao? Pwedeng sa loob ng iglesia, pwedeng sa politika at kung saan man na siya ay namumuno. Now let's go to our discussion. If you have not yet subscribed to our YouTube channel, I'm encouraging you to subscribe para sa ating channel. Tingnan nyo yung notification bell para kayo po ay ma-notify kapag mayroong mga bagong video. And of course, we do this once a week. Lumalabas po ito, usually Friday or Saturday. Pero sa ating pong radio broadcast, ito po ay palaging Sunday morning, 5 to 6 sa GMA Radio, DWRA Broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM, every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At ang iyong lingkod, Brother Dan Oliva. What is good and Christian leadership? Ano po ang mabuti at makakristyano na pamumuno? Well, the Bible says plainly in the book of Matthew, chapter 20, verse 26 to 28. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Basahin mo muna natin sa Ingles. Whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Yun pong sinasabi sa Matthew Kapitulo 20, talatang 26 hanggang 28. Ulitin po natin. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ibig niyong maging dakila sa kaharian ng Diyos, ikaw ay dapat maging alipin. Alipin po actually yung tunay na translation. Pero minsan sa Bible, tinatranslate, kung ibig niyo kayo ay maging dakila, kayo ay dapat maging lingkod. At kung sinong gustong mauna, dapat siya ay maging lingkod o maging alipin. In other words, baliktad po sa secular na mundo at sa spiritual world. In the physical world or in the secular world, yung pinakamataas, yun yung pinagsisilbihan. He is the master. People serve Him. But in the sight of God, ang pinakadakila ay yung taong nagsisilbi, naglilingkod. So baliktad po. Bakit ganon? Sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 20, 28, 26, 28, even the Son of Man, siya yun. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi siya ang maging maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa lahat ng tao. In other words, namatay siya para sa atin. So, sino po ang makakapareha? Sino ang makakapantay sa ginawa ng ating Panginoong Diyos? Wala po. Kahit sino. Therefore, brothers and sisters, pag sinabi natin good and Christian leadership, it means to prioritize serving and uplifting others rather than exerting authority, seeking personal gain. Ano pong ibig sabihin yan? Pag sinabi nating prioritize, ang unahin po natin, mga kaibigan at mga kapatid, ay pagsilbihan at itaas ang ibang tao at hindi po yung pagbibigay ng otoridad natin para tayo ay magkaroon ng personal gain or personal na benepisyo. In other words, hindi po selfish, hindi maramot ang tunay na leader. Ang ibig pong sabihin yan. Humility is a core value where leader acknowledges his limitation, seeks feedback, and is willing to learn and grow. Kapag ikaw ay tunay na leader, ang ibig sabihin, ikaw po ay humble. Ikaw ay mapagpakumbaba, at kung ikaw ay magpapakumbaba, hindi lamang yun,
tatanggapin mo na hindi ka perpekto, na may limitasyon ka, at ibig mong matuto at lumago bilang isang leader o mamumuno. Yun po ang ibig sabihin. Ulitin ko po. Leadership means to have a core value, humility. Yung dapat mapagpakumbaba, where a leader acknowledges his limitation, seeks feedback, and is willing to learn and grow. Dapat willing siya na matuto at lumago bilang isang tao. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Matthew chapter 23 verse 12. Sabi ng Panginoon, whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Kung sino man raw ang nagtataas ng kanyang sarili, ay pabababain. At kung sinong nagpapakumbaba, siya rin ang itataas ng Panginoon. So baliktad po talaga ang standard ng mundo at ang standard ng ating Panginoong Jesucristo. In other words, brothers and sisters, it means that if you try to take credit for everything, people will stop following you. Anong ibig sabihin yan? Mayroong mga leader, gusto nila lahat ng kabutihang nangyari, lahat ng kagandahan, sila ang dapat papurihan. Kung ganun palagi ang gusto mo, marahil makakaroon ka ng mawawala yung mga tagasunod mo. People always like a humble and leader. Yun po ang gusto ng karamihan. Hindi pa ayaw nila yung authoritative, dictatorial form of leadership. Ano sabi ni Apostol Pablo? Philippians chapter 2 verse 3 and 4. Sabi ni Apostle Paul, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Pilipos 2:3-4. Ano po? Tagalog version. Sabi ni Apostol Pablo, huwag kang gumawa ng anumang bagay dahil sa iyong ambisyon at kapalaluan, kung hindi sa pamamagitan ng iyong pagpapakumbaba, ay ibibilang mo ang ilang tao na mas mahalaga kaysa sa inyo. In other words, ano sabi ni Kristo? Love your neighbor as you love yourself. Before you love yourself, you have to love others. Love God with all your heart, then love your neighbor as you love yourself. So, actually, ang nangyayari po dyan mga kaibigan at mga kapatid, panghuli ang pagmamahal natin sa ating sarili. Yun po ang gusto mangyari ng ating Panginoon Diyos. Now, let's go to another example or characteristic of a good and Christian leader. Aside from the fact that he is a servant leader, leader siya na naglilingkod, leader siya na mapagpakumbaba. Pangatlo, of course marami po, tatlo lang binabanggit ko dito, he should have integrity. Ano po ibig sabihin ng integrity? Integrity means aligning actions and character with Christian values. Ang ibig sabihin ng integrity, kung ano yung ginagawa at sinasabi mo, dapat ayon po sa mga pagtuturo at pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Well, sometimes people think of integrity as somebody na gumagawa ng isang bagay na tama sa harap ng tao at sa harap ng Diyos kahit wala pong nakatingin. That is the meaning of integrity. Ulitin ko po, integrity is doing something, right thing, in the sight of God and the sight of men, even without people looking at you or seeing you. Yung po yung sinasabi nilang integrity. Well, kabalikat po ng integrity is the idea of being honest, demonstrating honesty, trustworthiness, consistency, and leading by example, reflecting the teaching of Jesus. Ulitin ko po. So, integrity and honesty, halos magkapareho po yan. Pag sinabi mong honest, mapagkakatiwalaan ka, consistent ka sa paggawa ng kabutihan, at pamumuno na may halimbawa. Hindi ka lang puro utos. Bago ka magsalita, ginagawa mo muna at ikaw ay dapat tularan ng mga tagasunod mo. Ano pa sabi ni Apostle Paul? 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Ito po sabi ni Apostle Pablo. Ikalawang Korinto 2:8-21. For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of man. Ulitin ko po, sabi ni Apostol Pablo,
nagsisikap kami na gawin ang mabuti at ang matuwid, hindi lamang sa paningin ng Diyos, kundi sa paningin ng tao. Of course, bakit hindi sa paningin ng Diyos? Alam na ng Diyos kung anong ginagawa natin. Ang tao usually, hindi niya alam. So, dapat, kung tama ang ginagawa natin, alam natin gawa, alam na ng Diyos, ipakita rin natin sa ating kapwa na tama po ang ating ginagawa. Ano pa? Last part of our discussion on the good and Christian leadership. Sabi pa rin ni Apostol Pablo, Efeso 4:25. Having put away falsehood, let each of you speak the truth with his neighbor. Ano pong ibig sabihin niyan? Simply speaking, dapat wag pong sinungaling ang isang mabuti at makakristyano na leader. In other words, kung anong sinabi mo, gawin mo. Wag mong sabihin na hindi mo kayang gawin. Kung hindi mo kayang gawin, sabihin mo lang, hindi ko kaya. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, let your yes be yes and your no be no. Kung hindi mo kaya, sabihin mo, I cannot do it. Pero kung kaya mong gawin, sabihin mo, I can do it at gawin mo. Hindi po lamang sa salita. Yun po ang ibig sabihin ng good and Christian leadership. Number 2, what is bad and unchristian leadership? Siyempre, pag may good, meron ding bad. So, pag-aralan po natin yung bad and unchristian leadership for the information of everybody na gusto pong mamuno sa loob ng iglesia, sa mga organisasyon, sa eskwelahan, sa kanyang pamilya at saan pa mang klaseng uri ng pamumuno. Number 1, a bad leader or an unchristian leader is a person who lacks empathy and emotional intelligence. Ano pong ibig sabihin ng emotional intelligence or empathy? In simple terms, when you say emotional intelligence, yung marunong makiramdam kung anong pakiramdam ng iba. Ano sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 13, chapter 12? Weep with those who weep. Makidalamhati ka sa mga nagdadalamhati at makigalak ka sa mga nagagalak. Hindi po madaling gawin yan, mga kaibigan at mga kapatid. In other words, bad leaders struggle to understand and connect with their church members on a personal level. Pag masama pong leader, anong pong nangyayari? Nahihirapan po siyang maunawaan, nahihirapan siyang makikonekta sa mga miyembro. In other words, para siyang nag-iisa, nandun lang siya sa lugar, sa corner. Observant. So, hindi po leader yun kasi observer lang siya. So, nahihirapan siyang mag-adjust, maunawaan, at makipagsalamuha sa mga ordinaryo na member. Yun po yung masamang uri ng leader. Oftentimes, they are insensitive to the needs and concerns of church members. Ito po ang isang halimbawa ng bad leader. Hindi po sila concerned, insensitive. Hindi nila nararamdaman kung anong pangangailangan ng mga miyembro ng iglesia. Pwedeng miyembro ng organisasyon, etc. Pero pag inusapan natin dito, church, iglesia. So pag ang isang leader ay insensitive, wala siyang pakiramdam sa pangangailangan ng mga miyembro, that is a kind of bad and unchristian leader. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Proverbs chapter 3 verse 27. Anong sabi ng Kawikaan 3:27? Ganito po ang sinasabi sa Kawikaan. Proverbs 3:27. Sa English, ganito ang sinasabi. Do not withhold from those to whom it is due when it is in your power to do it. Proverbs 3:27. Sa Filipino version, ganito po ang sabi ng Kawikaan. Ang kagandang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kita niyo na, no? Sabi ni Solomon, do not withhold good from those it is due. Mayroon kang kabutihang alam, subalit ayaw mo namang ibigay, itulong sa iyong kapwa, lalo na mga kapareho mong Kristyano. May kakayahan ka. Halimbawa, may sobra kang bigas. 5 sakong bigas, meron kapatid na nangangailangan, humihingi lang, o nagpapatulong, 2 kilo lang. Ayaw mo siyang bigyan. So yan na po ay isang example lang, na kaya mong tulungan, ayaw mong tulungan. Yung sabi ni Book of Proverbs 3:27,
ang kagandaang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay kaya mong gawin. Yun po ang sinasabi ni Solomon sa Proverbs chapter 3 verse 27. Sabi ni Santiago, Kapitulo 1, talatang 19 at 20, according to James chapter 1, verse 19 and 20. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Dito po, masusubukan yung tunay na leader. Pero sabi ni Apostol Pablo, ang isang taong hindi nakikinig, masyadong madaldal o masalita, madaling magalit, hindi po tunay na leader yon. Kabaliktaran po yon ng James 1, 19 to 23. Ulitin ko po yung James 1, 19 to 20. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Ano pong ibig sabihin yan? Kung ikaw ay leader. Ang ibig sabihin ng leader, kung masama kang leader, hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ng miyembro mo. Masyado kang madaldal, madali kang magalit. Sabi ni Santiago, so ang tunay na leader, kabaliktaran po yun. Makikinig ka, hindi ka masyadong madaldal, hindi ka rin madaling magalit. Yun ay, kung ganun ka, hindi ka po magaling na leader. You're a bad and unchristian leader. Number 2, for communication, the inability to effectively convey information, expectation, or feedback results in confusion and misunderstanding. Mayroong mga leader, ayaw nila makipag-usap sa mga kasama nila, sa organisasyon, sa church. Ayaw nila makipag-usap. They always presume na iintindihan sila. But a leader who is poor in communication, hindi siya makipag-usap, hindi siya magbigay ng impormasyon, hindi siya tatanong kung anong kailangan nyo or feedback. Ang resulta po niyan, confusion and misunderstanding. Magkakaroon ng kaguluhan. Yan po ay karakteristik o ugali ng isang masamang leader. Pero sabi na Apostol Pablo, Colosas 4:6, to be a good leader, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Sa Colosas 4:6. Kung wala kang ganun, ang iyong panalita ay hindi gracious, palaging maanghang, walang flavor o walang asin. In other words, puro ka criticism, wala kang papuri. That is a sign of a bad and unchristian leader. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Colosas 4:29, let no corrupt communication come out from your mouth, but only such as that builds up others as needed, that it may benefit those who are listening. Ulitin ko po. Efeso 4:29. Kung ikaw ay leader na magaling, hindi ka magsasalita ng masama. Pero sabi ni Apostol Pablo, let no corrupt communication. In other words, yung taong nagsasalita ng masasalita na hindi nakapagbibigay ng tinatawag na upliftment, encouragement sa kanyang mga kasama sa church, yan po ay bad and unchristian leader. Ano pa sabi ng Book of Proverbs chapter 15 verse 1? A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stir up strife or anger. In other words, pag ikaw nakapag-usap, dapat dahan-dahan, slow. Hindi po yung pagalit. Proverbs 15 verse 1, sabi ni Apostol Pablo, ni Solomon, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. In other words, ang isang magaling na leader, hindi pangit, hindi po siya magagalitin. Hindi po siya palaging pabigla-bigla ng salita. Yun po ang ibig sabihin ng Proverbs chapter 15 verse 1. Pero mas maganda kung babasahin natin sa sulat ni Haring Solomon, Kawikaan, Kapitulo 15, talatang 1. Chapter 15 verse 1, sabi ni Solomon sa kanyang Kawikaan, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ang ay hindi mawawaglit. So kailangan hindi marahas, malumanay, sabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 15 verse 1.
Yun po ang kabaliktaran nun. If you have that kind of talk, pananalita, you are a bad and unchristian leader. Na ano pa? Number 3 na characteristic ng isang bad and unchristian leader. Number 1, yung kanina binanggit natin, number 1, kulang siya sa emotional intelligence. Hindi siya marunong magsimpatiya. Number 2, poor communication. Hindi siya marunong makipag-usap sa mga miyembro. And number 3, sa bad leadership, a bad leader lacks vision and direction. Ano pong ibig sabihin ng lacking vision and direction? He does not set clear goals and provide a road map for church members. So in other words, ang isang masamang leader sa iglesia o pati sa organisasyon, parang nangangapa siya sa dilim. Kulang siya sa pananaw. Kulang siya sa future na kung anong gagawin ng iglesia. Kulang siya sa direksyon. Parang sa Tagalog po, ang ibig sabihin niya, nangangapa sa dilim. He does not set clear goals. He does not provide a roadmap for members. Kung baga, hindi alam ng mga membro kung anong mangyayari at anong gagawin. Pati siya, hindi niya rin panganon. Well, sinasabi ng Book of Proverbs, chapter 29, verse 18. Kawikaan pa rin yan, mga kaibigan at mga kapatid, sa salitang Pilipino. Sabi ni Haring Solomon, where there is no vision, the people perish, but he who keeps the law, happy is he. Basahin natin po sa wikang Pilipino. Sabi ni Haring Solomon, chapter 29, verse 18. Ganito po ang sinasad sa Kawikaan 29:18. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. So, yung bansa po, pwedeng iglesia. Ang iglesia na walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Ulitin ko sa verse sa English, where there is no vision, yung pananaw, people perish. Siyempre mawawala. Magulo, hindi alam ng leader kung anong gagawin. But he who keeps the law, happy is he. Yung sumusunod sa batas, siyempre masaya yon. Pinusunod niya ang direksyon ng Panginoong Diyos. So, a leader who lacks vision can be seen as indecisive and effective and inspiring. So ito yung bad leadership. Bad and Christian. Kulang siya sa pananaw, hindi siya makapagbigay ng desisyon, hindi po siya efektibo o mabisa na leader, at hindi po ma-inspire. Parang walang gana yung mga miyembro. So yun po yung description natin ng what is a bad and unchristian leadership. Now let's go to hindi pa tapos. Without clear and sense of direction, a leader will struggle to gain support and loyalty of church members. Ano po nangyayari kung hindi ka magaling na leader? Wala kang direksyon. So, hindi ka susuporta ng mga miyembro mo. Walang loyalty, hindi sila magiging loyal sa iyo. This will lead to poor performance, high turnover, and lastly, failure. So, ano mangyayari? Pati yung kongregasyon mo, ang magagawa, wala ring magagawa maganda yan, magsisipag-alisan yan sila sapagkat bagsak ang iyong tinatawag na leadership or pamumuno. Number 4, bad characteristic of a bad leader. Number 4, poor delegation. Yung poor delegation, yung ibig sabihin ng delegation, hindi ikaw lahat ang gumagawa ng gawain sa loob ng iglesia. In other words, binibigyan mo ng kapangyarihan o otoridad ang mga kasama mo na gawin yung kaya nilang gawin. Yung hindi na kaya, wag mong bigay sa kanila. In other words, magkaroon ka ng kahati, kapartner sa loob ng iglesia sa ginagawa mo. Alright, poor delegation. Ano po ibig sabihin ng poor delegation? This means assigning tasks inappropriately or failing to empower church members. So in other words, yung pwede nilang gawin, hindi mo binibigay. Ikaw yung gumagawa. Ikaw yung song leader, ikaw yung Bible study teacher, ikaw yung preacher, ikaw lahat, pati yung mga panalangin, pati sa communion, ikaw lahat. Tahimik lang talaga yung mga miyembro. Meron pong nangyayari gano'n. Now, in the Old Testament, brothers and sisters, Moses' father-in-law, yung father-in-law, yung tatay ng kanyang asawa, si Jethro pangalan, advised Moses to delegate tasks and authority to individuals to rule over thousands, hundreds, fifties, and tens. Makababasa po natin yan sa Exodus
chapter 18, verse 21 and 20, naobserbahan po ni Jethro. Sa dami ng mga Israelitas, milyon po eh. Sabi ni Jethro, hindi mo kaya lahat pamahalaan yan. So ang gagawin mo, i-divide mo by the thousands, by the hundreds, by the fifties and tens. So bawat 10, mayroong isang leader. 50, mayroong isang leader. 100, isang leader. And thousands, mayroong isang leader. Parang yung tinatawag natin yung sa local government. So meron tayong mga barangay. So from the top to the bottom. So parang ganun po ang ibig mangyari doon sa Exodus chapter 18, verse 21 and 22. At nang ginawa ni Moses yan, according to the advice of his father-in-law Jethro, medyo gumanda yung leadership ni Moses. Now, Jesus Christ himself entrusted this mission to the 12 disciples, giving them authority to heal and to preach, demonstrating the importance of sharing responsibility. Dito po sa Matthew chapter 10, verse 1, hindi lang po 12 disipulo yon. Primero, 12, binigyan sila ng authority. Sabi niya ng Panginoon, pumunta kayo sa cities of Israel, do not go to the Gentiles or to the Samaritans. Pero sa Lucas, sinabi yun, 72. So dumami po yung 10, hindi lang 12. So Jesus Christ gave them authority. In other words, kaya ni Kristo pagalingin lahat ng tao. Kaya niyang pagalingin at bigyan ng anumang biyaya ang gusto niya ibigay. Subalit, ginamit niya yung 12 apostoles at ginamit niya rin yung 72 disciples doon sa Luke chapter 10 verse 1. So, pag ikaw ay hindi magaling na leader, hindi mo gagawin yan. Gusto mo ikaw lang. Ikaw Superman. The apostles delegated the task of caring for the widows to 7 men, allowing them to focus on prayer and preaching. Acts chapter 6, Gawa Kapitulo 6, talatang 3 at 4, yung mga apostoles, nang dumami na yung miyembro ng iglesia sa Jerusalem, yung mga kababaihan, Greek women, yung mga Kristiyano na babae na galing sa ibang bansa, hindi sila taga Jerusalem, nakakalimutang bigyan ng pagkain. So sabi ng mga apostoles, nag-meeting sila, appoint tayo ng 7 kalalaki, at ito, trabaho nila, sila ang mamumuno sa pagpapakain ng mga byuda na mga Hudyo na hindi taga Jerusalem, para sila ay makakonsentrate sa pangangaral at sa pagpanalangin. That is what you call delegation. Pero kung ang isang leader, gusto niya Superman siya, lahat ginagawa niya, wala siyang delegation of authority and power, yun po ay characteristics ng isang bad and unchristian leader. Let's go to the third part. Panghuli po, the third part of leadership. Kasi sabi ko kanina, leadership, the good, the bad, and the ugly. Now, let's go to the ugly and wicked leader. Meron ding description sa Bible yan, mga kaibigan at mga kapatid. Well, ugly leadership refers to the style that is intentional, deliberate, and undermining followers and disrupting the church members. Ano po yung pangit na leader? Intentional, ginagawa niyang totohanan. Na yung mga miyembro talagang nasa ilalim niya lahat, kontrolado niya. Yun po ang ibig sabihin. Oftentimes, this kind of leader, this ugly leader or wicked leader, is characterized by abusive or passive-aggressive behavior. So, in other words, abusive, abubusuhin niya yung, dahil makapangyarihan siya, gusto niya sumunod lahat sa kanya. Yun bang ibig sabihin ng ugly leader. Involves subtle but damaging behavior like avoiding interaction. Kung gusto mo magtanong, hindi ka niya papayagan. Huwag ka na magtanong. Tumahimik ka na. Sabi niya gano'n. Withholding feedback or creating hostile environment. Kung siya ay may nagtanong sa kanya, sasabi niya, tumahimik ka. Akong leader dito. So, ganun po ang ugly leader. The best example is micromanaging or excessive control and scrutiny, leaving little room for autonomy. In other words, dapat nakikita niya lahat kung anong ginagawa ng mga miyembro at dapat malaman niya. Kung hindi niya malaman, mayroong suspetsa dyan na medyo may ginagawang kalukuhan. Imbistagahin niya yan. So, yun po yung ugly leader. Alright. Exploitation or taking advantage of church member for personal gain. Halimbawa, yung isang membro ng church, medyo may kaya. Sabi niya, kapatid, mayaman ka naman. Dagdagan mo naman yung sweldo ko. O digdagan mo allowance ko.
yung bigas na binibigay nyo na isang sako, dagdagan mo ng isa pa. So in other words, pansarili talaga ang kanyang pamumuno. Siya ang lumalago, yung mga membro hindi. Ano pa? Another example of bad leadership, characteristic, katangian, bullying and intimidation by creating an environment of fear. Ano pong ibig sabihin ng ugly leader na ito? Ibig sabihin, binubuli niya, intimidating the members, at palagi siyang, kung walang susunod sa akin, delikado kayo. Palalayasin ko kayo. In other words, kung sa ibang religion siya, hindi na pwedeng mag-partake ng communion, hindi na rin pwedeng magsimba, at kung mayroon kayong itinatago sa inyong pamamahay, pupunta ako dyan. Parang ganun po. Tanatakot talaga yung mga miyembro. That is a sign of an ugly and unchristian leader. Sa panahon natin ngayon, sabi natin, baka wala nang ganyan. Pero baka meron pa rin. Hindi natin alam. Now, in the Bible, there is a man in the Old Testament who could be considered an ugly leader. Dahil po sa kanyang ambisyon, magkaroon ng kapangyarihan, gusto niya mawala ng lahat ng Hudyo. Ang pangalan po dito ay si Haman sa Old Testament, Book of Esther. Chapter 7 and chapter 8, ito po yung kwento ni Haman or ni Haman na gusto niyang mawala lahat ng mga Hudyo. Hindi yung mga Hudyo, yung mga Israelites, pati yung mga Hudyo. So, dahil ambisyoso siya, gusto niyang sumunod sa hari, siya yung second in command, nakita niya na yung mga Israelites medyo napapaboran ng hari ng Persia. So, sabi ni Haman, hindi pwede ito. Dapat mawala sila at gumawa siya ng batas na kung sino man na hindi sumamba sa hari, dapat mamatay. Si Mordecai at saka si Esther doon, ayaw nilang sumunod na sumamba sa hari. So sabi ni Haman, dapat mamatay ito. Pero si Esther, dahil sa kanyang katapangan, nagtiwala sa Panginoon, pumunta sa hari at sinabi niya, hari, gusto kaming patayin ni Haman. At anong nangyari? Itong si Haman po ang namatay. So he used his position of power to manipulate, to deceive, bribe, and serve his own selfish ends. Marami pong ganyang leader sa gobyerno. Pwede rin mangyari sa iglesia. Deception, pandaraya, para siya ay masunod lamang at ang gusto niya mangyari sa loob ng iglesia ay mangyayari. Ano sabi doon sa Book of Proverbs, chapter 26, verse 27, falling into the very traps that he sets for himself. 26, verse 27, ano sabi ni Solomon? Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ay siyang tatamaan doon. Mayroon mga ganong tao. Naghanda siya ng trap o bitag sa halip na bitag yung kalaban niya, yung gusto niyang biktima. Siya mismo ang nabitag doon. Yun sinasabi dito sa Book of Proverbs, mga kaibigan at mga kapatid. Chapter 26, verse 27. An ugly leader can manifest as a lack of care or attention to the needs and well-being of church members. So, parang summary lang po ito. Ang isang leader na pangit, ayaw niya na mabigyan ng atensyon at ang mga kailangan ng mga membro ng iglesia. Okay. Ano sabi ni Book of Hebrews chapter 10:25? Let us not neglect our meeting together, but encourage one another so that the day of the Lord is coming. So itong leader na ito, ayaw niyang ma-encourage yung mga tao. Gusto niyang siyang nasusunod palagi. Well, in the Bible, we have this kind of leadership. King Saul, si Haring Saulo, doon sa Lumang Tipan, panahon po ni King David ito, shepherd boy pa lang si David, Saulo ay hari na. He was a careless leader, for he disobeyed God's command, prioritizing his own desires and opinions of others other than divine guidance. Ano po ginawa nitong Saulo? Haring Saulo. Sabi ng Diyos, patayin mo yung mga Amalekitas, lahat. Pati hayop. Anong ginawa ni Saulo? Well, gusto niyang maging leader, pinakinggan niya yung mga tao. So, ugly leader siya kasi hindi niya sinunod ang Panginoon. Hindi niya pinatay yung hari ng Amalekitas, pati yung mga hayop na magaganda, inuwi niya para daw ihandog sa Panginoon. Kaya siya ay inalis, tinanggal na hari ng Israel. Ano pa? Marami po sa Bible.
Haring Solomon, Samson, I'm sorry. Samson the strong man. Malakas po siya, pero hindi niya ginamit ang kanyang kalakasan sa kabutihan. Naging ugly leader po si Samson. So later on, anong nangyari kay Samson? Dahil sa kanyang pag-ibig sa isang babae na si Delilah, nakalimutan sumunod sa Panginoon. At anong nangyari? Nawala po ang kanyang kalakasan, and later on, pati siya nabulag, namatay. Pero sabi ng Biblia, bumalik siya sa Panginoon Diyos. Doon sa Hebrews chapter 11, nandun yung paniniwala, pananampalataya na pinuri kay Samson. So bumalik siya sa Panginoon nang bago siya mamatay. Another, Haring Solomon, pinaka matalino raw. Subalit anong ginawa niya? Sa sobra niyang katalinuhan, nawala rin siya. Nag-asawa siya ng marami, 700 wives, 300 concubines, at yung mga inasawa niyang mga kababaihan, yun po ang nagpalayo sa kanya, sa kanyang Panginoon Diyos. So, he was an ugly leader. Siguro, magandang lalaki siya, mayaman, subalit sa kanyang pamumuno, pangit po ang pamumuno ni Haring Solomon. And the last but not the least, King David. Primero shepherd boy, naging hari. Maganda primero ang kanyang ginawa. Subalit, nang siya ay medyo tumanda na, nandun na siya sa tuktok ng kanyang palasyo, nakita niya isang babae, si Bathsheba, sobrang maganda. Sabi niya, tawagin niyo yung babaeng yan. Gusto ko siyang maging girlfriend. So, tumawag si Bathsheba, karoon sila ng anak, at dahil gustong makubiran ni Haring David ang kanyang kasalanan, ipinapatay niya. Medyo pinadala niya yung asawa ni Bathsheba sa digmaan hanggang sa mamatay, at pagkatapos kinuha niya si Bathsheba na maging asawa. Pero ang resulta noon, nagkagulo ang pamilya ni David, namatay yung unang anak nila ni Bathsheba. So he was an example of a good pero naging ugly leader si Haring David. So yun po yung ating mga halimbawa sa ating discussion on the leadership, the good, the bad, and the ugly. Sa conclusion po natin, mga kaibigan at mga kapatid, our best and only true leader is Jesus Christ Himself. Yung tunay na modelo at halimbawa natin ng isang leader o namumuno ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Bakit? Well, Peter wrote, sinulat ni Apostol Pedro 1 Pedro 2:21, Jesus Christ gave us an example that we should walk in His steps. Bakit siya nagbigay ng halimbawa? Well, halimbawa, binigay niya pa ang kanyang buhay para iligtas tayo. So, kumare, sundan natin yung mga yapak ng ating Panginoong Jesucristo na isang example, isang halimbawa na dapat nating tularan ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 2, verse 21. Let us heed Paul's advice to all of us. Ano sabi ni Apostol Pablo sa tunay na leadership? 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Ito pong sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, be imitators of me as I am of Christ. So sabi ng ating Panginoong Jesucristo at ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 1, sabi ni Apostol Pablo, be imitators of me as I am of Christ. Tularan nyo ako sa aking pagtulad o paggaya kay Kristo. In other words, kung hindi sinusunod ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesucristo, wag din natin siyang gayahin o tularan. Now, 1 Corinthians 11 verse 1. Please remember this passage, brothers and sisters. Be imitators of me as I am of Christ. So a good leader, a Christian leader, is somebody who follows Christ as the Apostle Paul followed our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 11 verse 1. Sa pagtatapos po, mga kaibigan at mga kapatid, to be a good leader in the church or in any organization, kung gusto mo talaga maging tunay na leader, tunay na tagapamuno, good and Christian leader, anong pa? It should start with becoming first a Christian. Kung ikaw hindi pa Kristiyano, ikaw po ay inanyahan namin sumama kay Kristo. Sumampalataya ka, magpabautismo para sa kapatawaran ng kasalanan at ikaw ay maligtas ayon sa sinabi ng Marcos 16:16. Sabi pa rin ng Apostol Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38.
Ngayon, kung kayo po ay kumbinsido, matagal na kayo nakikinig sa programang ito, kayo po ay aming inanyayahan, magbigay na kayo ng desisyon. Now is the time, acceptable time. Today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ngayon, ang panahon, tanggapin nyo si Kristo. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Bakit? Hindi natin alam yung bukas. Hindi natin hawak yung ating buhay. Hindi rin natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon sa Kristo. Now is the time, therefore, that you accept Christ, and if you're willing, we will help you to follow Christ, to be baptized for the forgiveness of your sins, and to receive the gift of the Holy Spirit. Remember, Jesus Christ is inviting all of you na wala pa kay Kristo. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 11:28-30, Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Yan po ang ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Naman nakatulong ang ating pag-aaral sa kind of leadership, the good, the bad, and the ugly. At sundin po natin yung good kind of leadership, ang ating Panginoong Jesucristo. Let us pray. Our Father God who art in heaven, marami pong salamat sa leksyon, marami salamat sa inyong anak na Jesucristo. Marami pong salamat sa aming main sponsor, ang World Radio International, sa White Sparrow Road Church of Christ in Louisiana, USA. Marami pong salamat sa aming mga partners na tumutulong sa pangangaral ng iyong salita sa radyo at sa YouTube. Kapatid na Rico J. Canlas and his wife Sally, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Sister Rose and June Talasco sa Canada, Brother Ed and Sister Beulah Lauder na sa California, my Sister Evelyn in Cebu, Brother Nards and Bibing Tuanyo na sa Dao Capiz, and everybody, Brother Art Madlaing, Brother Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and of course ang lahat ng miyembro ng Golden Gate Congregation, especially the people I hope I mentioned. Partner ko po sa Christian World Ministry, isang online Christian magazine. At salamat din sa mga kaibigan at mga kapatid na sumama sa atin sa ating Buntok Mission last March 27 and 28. Binabanggit ko po ang aking mga kasama, kapatid na Danilo Padua, Dondon Manuel Robert Cornog ng La Trinidad Congregation, si Aris Maliones of the NLEX Congregation, si kapatid na Lino Giao of AHL Congregation, and of course maraming tumulong, si kapatid na Josiah Sakino, Ray Ibatados, Carlito Pahardan, and of course special mention po ang mga kapatid natin sa Metro Manila Congregation na nagbigay po ng donation na sa halagang 5,000 sa ating Buntok Mission. And of course I would like to mention also Brother Marlon Walang of Center Point Congregation na nagbigay din po siya ng halaga para sa ating Buntok Mission. Maraming salamat. God bless all of you. And let us continue preaching the Word of God, especially po in the whole of Mountain Province, beginning in the municipality of Buntok. God bless us all, and may the Lord bless us as we continue to serve Him. In Jesus' name, we ask all these things. Amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.